Welcome mga kaibigan. Muli magbabalik tayo para ipagpatuloy natin pag-usapan kung paano gumagana ang intake air temperature sensor sa pamagitan ng diagram. Ipaliwanag natin. Sa loob ng intake air temperature sensor, makikita natin ang pinakamahalagang component. Ang thermistor ay isang uri ng resistant thermometer at kombinasyon ng thermal at resistor. Ang pangunahing function nito ay sukatin ang temperatura sa pamagitan ng pagbabago ng electrical resistance bilang tugon sa pagbabago ng temperatura. Ibig sabihin, kapag tumataas o bumababa ang temperatura, nagbabago rin ang resistance ng thermistor. At ito ang nagiging basihan para makuha ang tamang temperature rating. Ang thermistor ay tinatawag na negative temperature coefficient na sensitibo sa lamig o init. Para malaman natin kung paano gumagana ang intake air temperature sensor, simulan natin mag-start ng makina para malaman natin kung paano ito gumagana habang umaandar ang engine. May mga hangin na pumapasok sa intake system. Ito ang color black na makikita natin. For example lang po ito. Ito ay hangin. Then may power na ang input ng ECM. Ang intake air temperature sensor. Dito na-detect ng thermistor ang malamig na hangin na pumapasok sa intake system. For example, ang araw na makikita natin para malaman natin ang daloy ng current. Ngayon may current na pumapasok papunta sa thermistor at lalabas sa kabilang dulo ng thermistor at papunta sa ground ng ECM. Kailangan makumpleto ang daloy ng current papunta sa ground ng ECM para makabuo ng variable analog signal sa signal junction. At ang signal na ito ay nagbabago depende sa temperatura ng hangin. Dahil dito, nag-iiba ang resistance ng thermistor. Punta naman tayo sa signal junction. Makikita natin ang tagpuan ng pull-up resistor at thermistor. Ang pull-up resistor ay nakakonekta sa 5V reference para gumawa ng baseline para makabuo ng signal voltage. Siya ang katuwang ng thermistor para makapaglabas ng tamang analog signal na nagbabago depende sa temperatura ng hangin. Dahil dito may voltage divider effect. Ang voltage divider, hatiin ito ang 5V reference depende sa resistance ng thermistor at pull-up resistor. Dito sa signal junction, nabubuo ang isang variable analog signal. Balikan muna natin ang intake air temperature sensor. Ang thermistor, kapag may malamig na hangin na pumapasok sa intake system, tumataas ang resistance ng thermistor. Kaunting current lang ang dumadaloy papunta sa ground ng ECM. Dito sa signal junction, nabubuo ang analog signal. Ang signal na ito ay mataas. Karaniwan nasa 3V hanggang 4.5V approximately. Ito ay base sa mga reference na aking nakuha. Ang signal na ito ay ipinapadala sa microcontroller upang basahin at iproseso. Kapag malamig ang hangin, tumataas ang resistance ng thermistor. Kaya mas maraming fuel ang kailangan para sa tamang fuel-air ratio. Kapag mainit naman ang hangin na pumapasok sa intake system, bumababa ang resistance ng thermistor. Mas maraming current ang dumadaloy papunta sa ground ng ECM. Dito sa signal junction, nabubuo ang analog signal. Ang signal na ito ay maliit. Karaniwan ay nasa 0.5V hanggang 1.5V approximately lamang. Ito ay base sa mga reference na ating nakuha. Ang signal na ito ay ipinapadala sa microcontroller upang basahin at iproseso. Pag mainit ang hangin, mababa ang resistance ng thermistor. Kaya mas kaunting fuel ang kailangan para mapanatili ang tamang fuel-air
review. Bago tayo magtapos, isang mabilis na recap ng ating tinalakay. Natutunan natin ang intake air temperature sensor ay gumagamit ng NTC thermistor na nagbabago ng resistance depende sa temperatura ng hangin. Kasama na ang pull-up resistor. Bumubuo ito ng voltage divider. Naghahati ng 5V supply. Ang signal junction, dito nabubuo ang variable analog signal. Kapag malamig ang hangin, mataas ang signal voltage na ang ibig sabihin ay nangangailangan ng mas maraming fuel. Kapag mainit naman ang hangin, mababa ang signal voltage. Nangangahulugan, mas kaunting fuel ang kailangan. Ang signal na ito ay pinapadala diretso sa microcontroller para basahin at i-process upang ma-adjust ang tamang fuel or mixture ng engine. At dito na nagtapos ang ating video. Sana'y may natutunan kayo at hanggang sa susunod natin topic, huwag kalimutan mag-subscribe para sa iba pang natin mga video. Maraming salamat sa panunood.